Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word Is Sweet and Life Ministry live stream YouTube channels. Isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word Is Sweet and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word Is Sweet and Life Ministry, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chucky Luyumo ng Bohol. Good morning sa iyo, Pastor, sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word Is Sweet and Life Ministry Bohol, good morning, good morning. At ganun din sa Cebu kay Pastora si Pinote. So good morning sa Pastora sa buong lahat ng mga viewers, subscriber. So good morning, good morning. At ganun din sa Claveriani, kay Pastor Joe Caslam, sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata, sa lahat ng mga viewers. So good morning po. At lalong-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word Is Sweet and Life Ministry live stream YouTube channels. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. Sa isang mapagpalang umaga po, San Isidro Homes, Cabuyao, lahat ng mga viewers, subscribers sa ating Facebook channel. So, good morning po. So, ganun din sa Claveria, Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya. So, good morning sa Pastor sa buong pamilya. So, good morning po. So, tayo po'y manalangin sa Ama upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. You come see you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, that Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain. So, good morning once again. So, tayo po ay magnilay-nilay na magandang balita. Ano nga ba yung pagninilay-nilayan natin sa oras na ito? So, basahin po natin ang ating Biblia. Sa mundong ito ay punong-puno ng peking balita, mga sirang pangako, at walang laman ng mga salita. Ang mga taya ng katotohanan ay hindi kailanman naging mas mataas. So isipin na itinuturo ng Panginoon Kristo ang pinaka-issue, ang pinaka-puso ng issue kung sino ang nasa likod ng mga kasinungalingan ng mga salitang sinasabi sa Biblia. So kaya nga't mahalaga na tayo ay nagninilay-nilay na magandang balita sapagkat at kung ano ang magiging resulta ng mga ito. Ito ay sinasabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa ama ng kasinungalingan. Ngunit paano natin malalaman kung nakikinig tayo sa katotohanan sa halip na sa boses ng kaaway? So ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita. Ang kahalagahan ng aral mula sa John 8 verse 44 na sinasabi, sabi sa banal na kasulatan, kayo ay nasa inyong mga amang dyablo at ang mga nasa inyong ama ay ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao mula pa ng simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat wala sa kanya ang katotohanan kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita mula sa kanyang sariling kakayahan, sapagkat siya ay sinungaling at ang ama nito. So ito yung ating pagninilay-nilayan
ang mahalagang aral mula sa John 8 verse 44 na sinasabi, ang Panginoon Kristo mismo ang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga pinuno ng reliyon or Pariseo na sa labas na ay nag-angking sumusunod, ngunit sa loob na tinatanggihan ang katotohanan at ang Panginoon Kristo mismo. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pagninilay-nilayan natin na inilalantad ng Panginoon Kristo ang espiritual na katotohanan ng kanilang mga puso na bagamat inaangkin nila na sila ay ang mga tao ng Diyos, sila ay aktwal na namumuhay ayon sa mga pagnanasa at kalikasan ng dyablo. So maraming nag-aangkin na anak sila ng Diyos pero ang kanilang kilos, pamumuhay ay pamumuhay ayon sa makasalanang pamumuhay. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na hindi lahat ng nag-aangkin na sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang kalooban. So kaya nga dahil dito, ito yung mga mahalaga na dapat nating pagnilay-nilayan. Ito yung una, ito yung the devil is a liar and the origin of deception. So ito yung diablo ay sinungaling at siya ay hindi lamang isang kasabihan. Ito ay katotohanan sa Biblia na nag-uugat mula sa simulan ng kasaysayan ng tao. Siya ay pinagmumula ng panlilinlang at dalubhasang manipulator. So at ang tagapag-akusa sa mga tao ng Diyos, ang kanyang layunin, ang pagdudahan tayo na mga lingkod ng Diyos or mga anak ng Diyos, pagkabaluktot ng katotohanan at ihiwalay sa iyong pagkakakilanlan at layunin. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na mahalagang aral mula sa John 8 verse 44. Na sinasabi dito, kasamang banal na kasulatan, mga halimbawa, tulad na lamang sa halimbawa na Satan nature is deception. So ito yung kalikasan ni Satanas ay ang panlilinlang. Ang kanyang unang gawa ay pagsisinungaling tulad ni Eva at Adan sa halamanan na mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 1. Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mababangis na hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng alimang puno sa hardin? Sabi ng ahas. Sa verse 2, Genesis 3 verse 2, sinabi ng babae sa ahas, maaari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa halamanan. Verse 3, ngunit sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng puno na nasa gitna ng hardin at huwag mong hipuin iyon, baka mamamatay ka. Sa verse 4, tiniyak na hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas sa babae. Verse 5, sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain kayo mula roon, ay madidilat ang iyong mga mata at kayo ay magiging katulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So ito ay simula ng pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan. Tinukso ng ahas si Eva sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga salita ng Diyos at ang pang-akit sa pagmamataas at pagnanais ng kalayaan mula sa Diyos. So ito ay sa makapangyarihang paalala kung paano gumagana ang panlilinlang. Madalas itong nagsisimula sa pagtatanong sa katotohanan at ang mga motibo ng Diyos. So kaya nga sinasabi, tinawag ng ating Panginoon Kristo na siya'y ama ng kasinungalingan, ang dyablo. Ibig sabihin, ang lahat ng kasinungalingan ay nagmumula lamang sa dyablo.
Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya mula sa kanyang sariling mga mapagkukunan. So wala sa Biblia ang kanyang mga kasinungalingan. Kaya nga ano pa ang sinasabi, ano pang mahalagang matutunan natin? There is no truth in him. Kay Satanas, walang katotohanan sa demonyo. Wala, zero. Hindi siya ito'y hindi isang patak. Kahit ni isang patak, wala siya. Wala siyang katotohanan sa kanyang sarili, sa Satanas, ang demonyo. Sinasabi dito, maaari siyang nakabaluktot ng mga kasinungalingan sa magandang pampalambot. Ngunit sa loob nito ay palaging mapanlinlang na sinasadya upang sirain, magnakaw at pumatay. Kaya nga, ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi nito ng malinaw. Hindi maaring sabihin ni Satanas ang katotohanan dahil ito'y salungat sa kanyang kalikasan. Anumang tinig, kaisipan o impluwensya ay salungat sa salita ng Diyos ay nagmumula sa espiritu ng panlilinlang na si Satanas. So kaya nga ito'y sinasabi, anumang sasabihin ng kaaway sa ating buhay, ito ay kasinungalingan. Ito'y isang kasinungalingan. Kapag sinabi ng kalaban na wala kang halaga, ito'y hindi. Ito'y dahil yung halaga ay natatakot sa kanya. Ibig sabihin, dinidiscourage ka ni Satanas. Dinidiscourage sila ni Satanas kapag nagsasabi na wala kang kwenta, wala kang halaga, wala kang ginagawa. So, ibig sabihin, ang nagsasabi nito si Satanas, siya yung nag-uudyok sa tao upang iparating ang kasinungalingan. Kapag sinabi niya, hindi ka patatawarin ng Diyos, ito'y dahil sa ang pagpapatawad ay nasa iyo sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So, ito yung mga udyok ni Satanas na kahit na ito ay nakakukumbinse, ito ay panluloko pa rin ni Satanas. So kaya nga ito'y sinasabi ni ginagamit ng kaaway, ang takot, pagkabalisa, at panlilinlang sa mga nakaraang kabiguan, at ito'y pag-ahambing bilang kasangkapan upang maghatid ng mga kasinungalingan na nababalot ng emosyon. Ngunit ang mga damdamin ay hindi katotohanan. So hindi katotohanan yung mga sinasabi ni Satanas. Dahil kung ito ay sumasalungat sa salita ng Diyos, ito'y isang kasinungalingan sa bawat oras na ginagawa ni Satanas. Walang salita ng Diyos ay ganap na katotohanan at anuman ang salungat dito ay kasinungalingan. Kaya nga mahalagang mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay nalalanta at ang mga bulaklak ay nanalagas, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling magpakailanman. Salita lamang tayo ng Diyos mananampalataya, hindi sa mga kasinungalingan na ginawa ni Satanas. Dahil ito ay sa makapangyarihang paalala na ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala, ngunit ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ito nagbabago. Hindi ito nababago at mapagkakatiwalaan ng salita ng Panginoon. Gaano man ang pagbabago ng mga pangyayari, o maging uso man ito, maging trending o napapanahon, ang kanyang mga pangako at katotohanan ay nananatiling matatag at maaasahan. So yan ang sinasabi na isa itong sinasabi na umaangkla sa kaluluwa kapag ang lahat ng iba ay hindi sigurado. So kaya nga manatili tayong nakatuon sa salita ng Diyos. Ano pa ang mahalagang mensahe? Ito yung spiritual na angkan ay inihahayag sa pamamagitan ng pagnanasa at pagkilos. Nilinaw ng kasulatan ng ating spiritual na angkan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating inaangkin, kundi kung ano ang ating ninanais at kung paano tayo nabubuhay. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, masasabi mo ba ang spiritual na ama ng isang tao sa pamamagitan ng pattern ng kanilang puso at kilos?
So kaya nga malalaman natin kung sino ang kanyang ama sa pamamagitan ng kilos at pagsunod. Nilinaw ng Panginoon Kristo kung sino ang iyong sinusunod ay nagpapakita kung kaninong anak ka sa espiritual. So malalaman natin sa kilos at pagsunod kung anak ba siya ng dyablo or anak siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos at pagsunod. Kung ang isang tao ay patuloy na nabubuhay sa paghihimagsik, panlilinlang, pagkapuot at kasalanan, tinutularan nila ang dyablo at hindi ang Diyos. Kaya nga, ang mga naisin ng iyong ama na nais mong gawin, iyon yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya makikita natin kung sino ang sinusunod ng tao. Kaya nga, ito'y sinasabi sa Mateo 7 verse 16, sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Pumitas ba ang mga tao ng mga ubas sa mga dawang o ng mga igos mula sa dangawan? Verse 17, sabi dito, gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti, ngunit ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Verse 18, ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masamang bunga, at ang masamang puno ay hindi nagbubunga ng mabuti. Verse 19, bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Verse 20, kaya sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. So ibig sabihin, ito yung ang ating spiritual na DNA ay hindi napapatunayan sa pamamagitan ng mga title. So hindi natin sasabihin na anak tayo ng Diyos tapos ang ginagawa natin ay masama. Hindi tayo anak ng Diyos dahil ang title, yung pagiging DNA mo or makikita sa kilos or bunga, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na makikita natin sa kanila mga bunga kung ano ang DNA nila, kung ano yung pinagmulan nila. Ito yung sinasabi na kapag ang kanilang ginagawa ay walang laman, na ang mga salita ngunit sa pamamagitan kung ano ang iyong hinahangad at kung paano mo pinapatuloy or pinananatili, pinipiling mabuhay. So, ibig sabihin, makikita natin sa bunga kung sino ang kanilang ama. Kung ang ama ba nila ay ang Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay ng buhay o yung si Satanas na ginagawa nila yung nais ng kanilang ama na mamamatay tao, sinungaling, gumagawa ng kwento para lang sirain ang isang relasyon o sirain ang hanap buhay. So yan yung makikita natin sa bunga kung sino ang kanilang ama. So kaya nga sa pagtuturong ito, ipinapakita sa atin ng Panginoon Kristo kung paano makikilala ang karakter at espiritual na pagiging tunay ng mga tao. Hindi sa kanilang mga salita lamang, kundi sa pangmatagalang ebidensya ng kanilang mga aksyon, sa loobin at pamumuhay. So ang bunga ng buhay ng isang tao ay nagpapakita ng kalagayan ng kanilang puso, kung sino yung kanilang sinusunod. Kaya nga ito rin ay isang paalala para sa atin na suriin ang ating sariling puso. Anong uri ba ng bunga ang ating namumunga? So kaya nga ito yung dapat nating pagninilay-nilayan kung ano ba yung uri tayo. Kung tayo ba ay karakter ba natin ang Panginoong Kristo or karakter ang amang o yung si Satanas. So dahil ang pinag-uusapan natin na salita ng Panginoon sa John 8 verse 44 na kapag sinusunod ng mga tao itong gawain ni Satanas na siya ay sinungaling, mamamatay tao, so ibig sabihin ito yung karakteristik ng mga sumusunod dito. So ano pa ang
mahalagang dapat nating malaman. Pang-apat ay, ito yung sinasabi na, ang dyablo ay isang mamamatay tao sa simula pa. Ito ay isang makapangyarihang katotohanan na naghahayag ng tunay na kalikasan ni Satanas at ang kanyang masamang layunin. Hindi lamang nilalarawan ng Panginoon Kristo ang dyablo bilang isang sinungaling, ngunit bilang isang mamamatay tao mula pa sa simula. Ang kanyang misyon ay simula ay magnakaw, pumatay at manira. So ito ang misyon ni Satanas, layunin niya sa sanlibutan. Ang mga kasinungalingan, ni Satanas ay humahantong sa kamatayan, spiritual, emotional at physical na kamatayan. Kaya nga ang pangunahing layunin niya ay magnakaw, pumatay at sirain. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa John 10:10. Na sinasabi na inihahambing ng Panginoon Kristo ang kanyang layunin ng kaaway. Ang layunin ng kaaway habang ang magnanakaw na si Satanas ay naghahangad na sirain ang tao, pumatay ng tao, at magnakaw. Ngunit, ang layunin ng Panginoon Kristo ay sinasabi na upang magbigay siya ng kasaganaan. Ang layunin ng Panginoon Kristo upang magbigay ng kasaganaan, buong buhay na ialay ang kanyang sarili upang tayo mapatawad, isang buhay na may layunin, na punong-puno ng kapayapaan at walang hanggang katuparan sa mga pangako ng Diyos sa atin. Yan ang layunin ng Panginoon Kristo sa ating buhay. Ito ay isang pagpapaalala ng mayaman, maunlad na buhay na inaalok ng Diyos para sa ating lahat. Hindi lamang sa kabilang buhay, kundi ngayon dito sa sanlibutan. So kaya nga't malagang mensahe na dumating ang dyablo upang magpumatay lamang, magnakaw at manira. Ngunit ang Panginoon Kristo ay dumating sa sanlibutan upang magbigay ng buhay na masagana at walang hanggang katapusang kaligayahan, kapayapaan, at tagumpay habang tayo'y narito sa sanlibutan. Kaya nga, ito yung sinasabi na piliin natin araw-araw, mamubuhay tayo sa tagumpay na itinitiyak ng Panginoon Kristo para sa atin. Nahayaan nating akayin tayo mula sa Panginoon Kristo. So kaya nga, hahayaan mo bang akayin ka ng dyablo sa kasinungalingan, sa espiritual na kamatayan? So kaya piliin natin na sumunod sa Panginoon Kristo na walang sakit, walang kahirapan, at walang kasinungalingan. So piliin natin na tayo maglingkod sa Panginoon. So iyan yung mahalagang aral na ipinahag sa atin na piliin natin ang buhay na inaalok ng Panginoon Kristo at hindi yung inaalok ni Satanas. So kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na mahalagang aral, mahalagang mensahe mula sa John 8 verse 44. Sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Melissa Ligaspi at Doña Evangeline Natividad. So good morning po sa ating lahat. So kaya kung pipiliin natin ang buhay, so kailangan natin magpasakop sa Panginoon Kristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon, upang wag nating piliin ang pagkakakilanlan ni Satanas. Dapat piliin natin na tayo mamuhay lamang sa pananampalataya at pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, maaari tayong magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Kristo sa pamamagitan na siya ang tagapamahala ng ating buhay, siya ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin.
Tayo ay manalangin. Sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita. Nagtitiwala ako. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Isuko po natin ang ating sarili na tayo ay ipinapahayag natin na hindi tayo alipin ng kasalanan at kamatayan. At sa pamamagitan ng Panginoon Kristo tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan na tayo ay nagpapasakop lamang at sumusunod lamang sa Panginoong Kristo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama, ay pinapahayag namin na hindi kami alipin ng kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, mayroon kaming buhay na walang hanggan. Naninindigan kami na matatag sa katotohanan sa iyong salita at nilalabanan namin ang mga kasinungalingan at mga pakana ng dyablo. Tumatanggi kami dayain or panghinaan sa loob ng kanyang mga pag-atake. Salamat Ama, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo sa pagdating sa bawat isa upang sirain ang gawa ng dyablo at angkinin ang tagumpay na pagkapanalo ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Kaya salamat Ama na malaya kaming pinatawad at tinubos sa gawa ng aming mga kaaway. Kaya salamat Ama, sa pamamagitan nito, kami ay punong-puno ng biyaya na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng complete na pag-ibig na ipinadama sa bawat isa sa amin. Kaya salamat Ama, sa pamamagitan ng complete na pag-ibig, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Salamat Ama sa Banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pag-ibig na in-impart sa bawat isa sa amin, complete ang mga pagpapalang natanggap ng bawat isa. Spiritual na pagpapala, financial na pagpapala, emotional na pagpapala, at spiritual na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. According to riches and glories of our Lord Jesus Christ, hanggang sa iyong pagbabalik ng Panginoon Kristo, mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid ang mga pagpapala, siksik, liglig at tumaapon ng pagpapala na ibinuhos mo sa bawat tahanan. Mananatili sa bawat mga kapatid, lalong-lalo na yung mga laging connected sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry. Salamat Ama. Thank you Father God. You're the best provider according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Thank you Father God. Salamat Ama sa safe and sound. Magtrabaho, magnegosyo, mag-travel ang aking mga kapatid. Salamat Ama sa mga proteksyon na ipinagkakaloob mo sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga mahal nila sa buhay. Salamat Ama. Ikaw lamang ang the best, the great, na nagbabantay sa bawat puso't bawat isipan ng aking mga kapatid. Salamat sa pagturo ng mga landas patungo sa pagiging mamamayan sa langit. Salamat Ama na hindi mo kami pinapahintulutang madapa, matukso at mapahamak. Thank you Father God. Salamat Ama. At salamat Ama sa complete healing from head to foot is normal. According sa salita ng Panginoong Hesukristo, siya ang magdadala ng aming mga kasalanan. Kami pinatawad at sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, sa pamamagitan ng kanyang mga latay sa krus, ang mga anak ng Diyos ay complete healing ang natanggap. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now, hanggang sa muli po nating gawain, isang mapagpalang umaga. Umaga po sa ating lahat.
God bless. Ingat po tayong lahat. Bye.